Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po, nandito na naman tayo para magpakita ng isa na naman pong pwedeng pang negosyo. At napakalaki po ng tubo sa ganitong negosyo. So, naggawa po ako nito dahil po sa meron pong isang taong nag-request na kung po pwede ko raw bang ipakita ito. So, bago po yan, kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, click mo po ang subscribe at ang notification bell para lagi ka pong updated. Ayan. Ma'am Arnalyn Cardel, eto na po yung request mo. Actually, pasensya na po. 3 days ago mo pa to na request at ngayon ko pa lang po mapapakita sa'yo kung paano. So yun, ito po yung mga ingredients na kailangan natin. Squid ball po, 1/4 kilo yan, 37.50. Carrot, isang piraso lang po, 12 pesos. At isang pirasong maliit na repolyo, 18 pesos. 5 pesos na toyo. Chicken liver po, 50 pesos. Saka 50 pesos din po na chicken breast. So, hinati ko lang yan in-slice ko lang yan mga strips. Then, nor cubes, 2 pieces, 12 pesos. Sibuyas at bawang 6 pesos po, tig-konti lang yan. Ground black pepper yung 3 balot na tagpipiso kaya 3 pesos at 20 pesos po na Baguio beans. At syempre yung pansit po na 33 pesos yung isang balot. At gumamit ako dyan ng mantika. Kunti lang naman yung mantika na yan, di ko na siya sinama sa costing kasi alam ko naman, lahat naman ng bahay may mantika kayo dyan. So, dahil sobrang kunti lang naman yan, di rin na sinama sa costing. So, nilagay ko na po yung sibuyas at bawang. Kung mapapansin nyo, kunti lang yan kasi hindi po yan ang magpapasarap sa pansit mo. So, ayan, sa mga po dyan, sa mga nakasubaybay na kung hindi naman mahalaga sa inyo tong vlog na to, so pwede naman po na i-forward mo na lang. Kaya po babagalan natin kasi nga po ay may nag-request po nitong vlog na to. So, meaning, para po ito sa mga bago na hindi pa sila marurunong. So, kung ikaw po expert ka na, siguro hindi na para sa iyo itong vlog na to. So, salamat na lang kung andyan ka pa rin para lang mag-support, hindi na para matuto. So, ayan, andyan na po yung chicken. Siyempre, inuna po natin yung chicken kasi yung atay, hindi natin siya pwedeng isabay dyan. Pagluto na yung chicken, saka pa lang natin ilalagay yung atay. So, maya-maya pa yun. Yan, nilagay ko na po yung toyo. Siyempre, hindi muna lahat ng toyo. So, 1/2 lang po nung toyo ang nilagay natin. 3/4 cup po kasi yung toyo na yun na nilagay natin. So, kalahati yun nung sachet na 10 piso. 10 piso ba yun? Hindi ko matandaan magkano ko binili yun. Basta yung maliit na sachet, hinati ko. So, 3/4 cup. 200 ml yata yun eh. So, hinati ko. So, halos 3/4 cup yung ilalagay natin dito. So, nilagay ko na rin po yung Knorr cubes. Ito pong Knorr chicken cubes, ito yung magbibigay ng additional na linamnam sa luto natin. Kaya kung mapapansin nyo, nandyan na yan, ngayon pa lang, nilagay na natin. So, nilalagay ko na po ngayon yung 3 sachet ng durog na paminta. Ayan. Para nandyan na yung lasa at hahalo na siya dyan pa lang sa karne. So, yung chicken breast po, mukha lang siyang konti, pero marami-rami naman po yan. Sobrang laki po kasi nitong pinaglulutuan natin. Talyasi kasi to para hindi tayo mahirapang maghalo mamaya ng pansit. Ayan, dahil luto na yung chicken breast, nilagay ko na po yung atay. So, ngayon, i-stay muna natin yan dyan na di natin nahaluin after netong paghalo natin ngayon kasi para hindi siya madurog. So, maya-maya natin yan siya babalikan. Yan, after ilang minuto, luto na po yung atay.
At ngayon naman, ilalagay na natin yung squid ball na hiniwa. Hinati ko lang po sa dalawa yung squid ball. At ito po palang squid ball na to ay pwede po siyang iprito muna. Mas maganda po iprito muna natin siya bago natin siya ihalo dyan. Hindi ko na lang siya naprito ngayon kasi nagmamadali ako. Ayan. So, ayan po, hilaw yan na nilagay ko dyan. Pero maganda po din yan na piniprito muna bago ihalo. So yun, may kanya-kanya po tayong paraan ng pagluluto. Ang chicken breast din po, pwede mo rin muna siyang pakuluan at hihimayin mo na lang siya. Na yung parang panglagay sa chicken macaroni salad, ganun. So, pwedeng ganun. At pwede rin po na ganito direct sa ginawa. Yan, lagay na natin yung Baguio beans. 20 pesos lang yan kasi mahal pala yung Baguio beans ngayon. Kaya, kunti lang siya. So, yung mga presyo po pala ng ingredients, magkakaiba po. Depende sa kung saan kang lugar ngayon. So, yan po yung carrots natin. Na 12 pesos lang yung isang medyo malaki. 12 pesos lang po. So, kami po ngayon ay nasa Cavite. So, kung nasa ang lugar ka at mura sa inyo or mas mahal sa inyo, so, doon ka din magdepende sa costing mo. At kung magkano mo ibebenta yung lulutuin mo. So, ito pong akin for demo purposes lang po ito. Hindi po ito pambenta kasi hindi naman po ako nagninegosyo ng pagkain. So, lahat po ng mga pinapakita ko ay for demo purposes lang. Ayan, masyadong malaki po itong pinaglutuan ko kaya ano siya, parang hindi siya fitted dito sa burner ng ng gas stove, gas range. Kaya hinahawakan ko siya kasi parang feeling ko tataob siya. Ngayon naman po ang ilalagay ko naman ay yung repolyo. Ayan. Pagkalagay po ng repolyo, mga 2 minutes lang, kailangan na nating hanguin yung pang-toppings natin kasi sobrang bilis lang pong maluto ng repolyo. So, magiging overcook na siya pagka pinatagal natin. So, pag nahalo na natin siya, na-distribute na natin yan sa buong mga ingredients na yan, ay kailangan tanggalin agad natin yung gulay na gagamitin natin sa pang-toppings kasi pag ma-overcook po yung gulay natin ay hindi po maganda yung magiging toppings ng ating pansit bilao. So, hatiin natin yan, yung kalahati isasama na natin sa pagluto, yung kalahati naman ay gagawin natin siyang toppings sa pag-assemble natin sa bilao. So, yun. Kaya po kung mapapansin nyo, pag bumili kayo ng pansit, parang, bakit ganito? Bakit hindi sila na-overcook yung nasa ibabaw? Kasi po, tinatanggal mo na yun, tapos binabalik na lang sa ibabaw. So, pero half nito isasama ko sa pagluto kasi hindi naman masarap kung wala namang gulay yung natin. Walang sahog yung pansit mismo sa pagpapakulo ng pansit. So, ayan. Tinatanggal ko po yung half para yun yung toppings mamaya. Ayan. Mas madami pa yung magiging toppings nga kesa sa natira. And then, lalagyan po natin siya ng tubig. Ang ilalagay ko lang pong tubig dyan ay 500 ml kasi yung pansit ay nababad ko na po. So, yung pansit, malambot na talaga siya. So, ang ilinagay ko na lang dyan, 500 ml na tubig or 2 cups. Kasi bawat 1 cup po ay 250 ml. So, 2 cups yung 500 ml. Ayan, 500 ml na tubig. At yung natitira pong toyo kanina na itinira natin, ay ilalagay natin dito para maging makulay pa rin ito.
Ayan po yung toyo na natira kanina, nilagay na natin para maging makulay yung ating pansit. And by the way po, hindi na po ako nag-aasin dito. At instead po na asin, ay iba po yung inilalagay ko. So, abangan nyo kung ano yun. Ayan, at dahil kumukulo na, ilagay na po natin yung pansit. Sabi ko nga kanina, itong pansit na to ay malambot na kasi binabad ko yan. So, habang naghihiwa ka ng mga ingredients, ibabad mo na rin yung pansit sa tubig. Pagkatapos mong ibabad, kailangan patuluin mo yun sa isang sa strainer. Ayan, haluin na natin. Ayan, kulay pa lang ng pansit natin ay napakasarap na po. So, proven and tested po ito na masarap po ang pansit natin kasi marami po talagang paborito ang pansit kapag ako po yung nagluto. Yun nga lang po, hindi ako masyadong nakakapagluto kasi may iba po akong pinagkakaabalahan bukod po sa pag-YouTube. Ito na po yung additional nating pampalasa. Patis po yun. Patis po yung nilagay natin instead na asin. Patis po yung nilagay natin para ma-enhance po yung lasa ng ating pansit. Ayan, kung mapapansin nyo po, halos luto na yung pansit natin. Inaano na lang natin. Medyo tinutuyo na lang natin siya. Pero halos okay na po yan. At ngayon, luto na po yung ating pansit. At i-off na natin at focus na tayo dito sa pag-assemble naman sa bilao. So ito pong bilao ay nabili ko ng 48 pesos at nilagyan ko lang po ng aluminum foil saka nilagyan ko ng aluminum foil saka lalagyan ko pa sa gitna ng cling wrap para hindi siya nakadirect sa aluminum foil. Kaya lalagyan ko pa rin siya ng cling wrap. Maglalagay na ako ng pansit. So, hindi po natin direct na ibubuhos yung buong pansit natin dito sa bilao. Kailangan, yung paglalagay natin sa bilao ay dahan-dahan pa rin po. Ayan, nalagay na natin lahat sa bilao. At ngayon naman, ang gagawin natin ay ilalagay natin yung toppings na gulay at iba pang ingredients na itinabi natin kanina po. So, kung ikaw po sa bahay ka lang, andyan ka lang, stay ka lang sa bahay. So, I suggest pag-aralan mo yung mga ganitong klase ng pagkakakitaan kasi alam ko po ang food business, malakas talaga yan. Ayan, ito na po, Miss Arnalyn Cardel. Sana po mapanood mo po ang video na to. Ito na po yung request mo, ang pansit bilao.